Isang hindi kapani-paniwalang paglalakbay. Natuklasan ng mga bata ng Hilaga ang puso ng kabihasnan sa Maynila. Isang pangyayari ang naganap na marahil ay hindi ninyo mapaniniwalaan. Si Nadia, isang 16 taong gulang na dalaga na lumaki sa ilalim ng 52-degree na yelo ng tundra na naninirahan kasama ng mga kawan ng reindeer, ay nagtanong sa akin, "Guro, langit ba ito?" Sa 20 taon ng aking trabaho sa edukasyon sa Arctic, hindi ko pa naranasan ang ganito. 14 na bata na naninirahan sa mga rehiyon ng Russia at Korea ay biglang lumapag sa Pilipinas dahil sa bagyo habang papunta sana sa isang cultural exchange sa Singapore. Ang mga inosenteng batang ito na nabubuhay bilang nomad kasama ang mga reindeer at halos walang kaalaman sa modernong sibilisasyon ay nagsimula sa isang serye ng hindi kapani-paniwalang pagkamangha mula nang tumapak sila sa Maynila, isa sa pinakamodernong lungsod sa mundo. Ang kanilang pagkamangha sa paliparan na napapalibutan ng matatayog na gusali, ang una nilang paglalakbay sa tren na parang umiilaw na alitaptap at ang init ng puso ng mga Pilipino na kanilang naramdaman nang maligaw sila sa gitna ng mataong ermita. Hindi namin alam na may ganito palang sibilisadong lipunan, sabi nila. Pero ang pinakamalaking pagtataka namin ay kung paanong sa ganito kamodernong sibilisasyon nananatiling napakainit ng puso ng mga tao. Ang mga salitang ito na binigkas ni Alban, isang 17 taong gulang na binata, sa kanyang katutubong wika at isinalin, ay lubos na nakaantig sa aking puso. Ano ang nakita nila sa Maynila? Bakit itinuring ng 14 na katutubong bata na halos walang alam sa sibilisasyon ang Pilipinas bilang tahanan ng kaluluwa? Isang eksperto sa edukasyon sa Arctic na may 20 taong karanasan ang magkukuwento mismo sa inyo ng 72 oras na ito na pinagtagpo ng sibilisasyon at kalikasan, tradisyon at inobasyon. Bago tayo magsimula, malaking tulong sa amin upang makapagbahagi pa ng mas maraming ganitong klaseng kwento kung maaari po sana kayong mag-like at mag-subscribe sa channel. Magandang araw po. Ako si Anna Kozak at sa loob ng 10 taon, nagtrabaho ako sa edukasyon para sa mga katutubong grupo, lalo na ang mga nenets sa mga rehiyon ng Arctic ng Russia. Ang aking karanasan sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, noong nakaraang tag-init ay naging pinakamalalim at pinakamagandang alaala sa aking buhay. Ang mga batang kasama ko noon ay napaka-espesyal. Sila ay 14 lahat. 8 bata mula sa tribong nenets na nabubuhay sa tradisyonal na nomad life sa malalayong bahagi ng Yamal Peninsula, at 6 na bata mula sa tribong Evenki sa malaking ilog ng Sakha Republic. Ang kanilang edad ay mula 14 hanggang 17. Lahat sila ay hindi pa nakakalabas sa kani-kanilang mga lupang tinubuan. Si Nadia Tali, 16, ay ipinanganak sa isang pamilya ng reindeer herder sa Yamal Peninsula. Ang kanyang mundo ay binubuo lamang ng puting niebe, malinaw na kalangitan at libu-libong reindeer. Nabubuhay siya sa isang tradisyonal na cham tolda, nang walang kuryente o dumadaloy na tubig, malayo sa modernong kaginhawahan. Si Alban Boyakov, 17, ay anak ng isang mangangaso na Evenki. Ang kanyang ama ay kilala sa pangangaso ng bear at agila, at ang kanyang ina ay isang sikat na gumagawa ng magagandang birch bark crafts. Ang kanyang araw-araw ay kinabibilangan ng paggugol ng oras sa kagubatan, pangangaso, pangingisda at pag-aaral ng mga tradisyonal na kasanayan sa pamumuhay na ipinasa sa bawat henerasyon. Si Olga Nari, 15, ay lumaki sa isang maliit na nayon na nakaharap sa Arctic Ocean. Ang kanyang pamilya ay nabubuhay sa tradisyonal na pangangaso ng seal. Siya mismo ay sanay sa buhay sa yelo at nabubuhay ng magkakasuwato sa kalikasan sa matinding kapaligiran kung saan bihirang umabot ng 10 degrees Celsius ang temperatura kahit sa tag-init. Ang karaniwan sa mga batang ito ay ang halos wala silang kaalaman sa modernong sibilisasyon.
Ang ilan ay hindi pa nakakita ng telebisyon at ang ilan ay ilang beses lamang nakakita ng kotse sa isang taon. Hindi nila alam ang pagkakaroon ng internet at smartphone at hindi nila maipaliwanag kung ano ang buhay na may kuryente. Ang biyahe na ito ay inorganisa bilang bahagi ng Cultural Exchange Program sa pagitan ng gobyerno ng Russia at ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ang layunin ay hayaan ang mahuhusay na kabataan mula sa Arctic na maranasan ang magkakaibang etnikong lipunan ng Asya at sanayin ang mga individual na makakatulong sa kanilang bayan sa hinaharap. Ang orihinal na plano ay isang 7 araw na pagbisita sa mga multicultural center ng Singapore at Malaysia upang matuto tungkol sa pagkakaisa sa iba't ibang kultura. Para sa mga bata, ito ang pinakamalaking pakikipagsapalaran sa kanilang buhay. Marami ang hindi pa nakakita ng eroplano mula nang ipanganak, at ang katotohanan na maaari itong lumipad sa langit ay parang mahika. Hindi maikubli ang kanilang kasabikan bago umalis. Si Nadia, na nagniningning ang mata, ay nagsabing gusto niyang malaman kung ano ang hitsura ng mainit na bansa sa timog, at si Alban naman ay nasasabik na makipagkaibigan sa mga taong may iba't ibang kulay ng balat. Ang orihinal na plano ay lumipad mula sa isang maliit na paliparan sa Yamal Peninsula patungong Moscow at pagkatapos ay diretso sa Singapore. Gayunpaman, isang hindi inaasahang sitwasyon ang naganap sa karagatang Pasipiko. Isang malakas na bagyo ang tumama sa paligid ng Pilipinas na nagdulot ng pagsasara ng mga paliparan sa buong Timog Silangang Asya. Ayon sa pilot, didiretso kami sa pinakaligtas na alternatibong paliparan, Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Ang mga bata ay nalito. Halos walang nakakaalam tungkol sa Pilipinas. Ang ilan ay umiyak pa dahil sa takot. Anong klaseng lugar yan? Ligtas ba? Tatanggapin ba nila kami? Walang nakakaalam. Ako mismo ay nag-aalala rin. Nag-alala ako na baka magkaroon sila ng matinding culture shock kapag nakipag-ugnayan sila sa isang modernong lipunan ng Asya. Malapit na hating gabi nang lumapag ang aming eroplano sa NAIA, ang tanawin sa labas ng bintana ay lubos na sumalungat sa inaasahan ng mga bata. Ang pasilidad ng paliparan ay nababalutan ng hindi mabilang na ilaw na parang bumaba ang mga bituin sa lupa. Nanaginip ba ako? Tanong ni Nadia. Mahina ang boses. Hindi ako makapaniwala na may ganito kagandang lugar. Sa sandaling tumapak sila sa terminal, hindi makapagsalita ang mga bata. Ang matatayog na salamin sa dingding, ang makintab na sahig, at ang lahat ng pasilidad na gumagana ng perpekto kahit hating gabi. Hindi pa sila nakakita ng ganito. Maingat na hinawakan ni Olga ang sahig at bumulong, may ganito palang makinis na yelo. Para sa kanya, ang marmol na sahig ay parang yelo. Ang unang sorpresa ay naghihintay sa immigration. Sa kabila ng biglaang pagdating ng 14 na katutubong bata, hindi nagpanik ang mga staff ng paliparan. Kalmado nilang sinuportahan kami. Hindi lang iyon. Nang malaman nila na kami ay mga pasahero na nangangailangan ng espesyal na atensyon, naghanap sila ng staff na marunong magsalita ng Ruso, si Miss Lim. Ang babaeng ito ay nagpakita ng espesyal na init nang malaman niyang kami ay mga katutubo mula sa Arctic. Pinuri niya ang etnikong kasuotan ng mga bata na sinabing napakaganda at sinubukan niyang kalmaduhin ang mga bata sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na mayroon ding katulad na katutubong kultura sa Pilipinas. Ang pinakanakakabagdamdamin ay ang pagsisikap ni Miss Lim na tandaan ang pangalan ng bawat bata. Binibigkas niya ng tama ang Nadia, Alban at Olga at tinanong pa sila na turuan siya ng kani-kanilang mga pagbati sa tribo. Naramdaman ng mga bata na iginagalang ang kanilang kultura at bumaba ang kanilang kaba. Habang kinukuha ang bagahe, nag-aalala si Alban tungkol sa kanyang malaking reindeer skin bag. Natural lang na mag-alala siya kung ligtas na makakarating ang kanyang mahahalagang bagahe dahil hindi pa siya nakakita ng labas ng mundo. Isang staff sa lupa ang nakapansin sa kanya at nag-ayos upang masiguro niya ang kanyang bagahe
sa lalong madaling panahon. Sa bus patungo sa hotel, nagsimulang magbago ng husto ang pananaw ng mga bata. Ang tanawin ng gabi sa Maynila na nakikita mula sa bintana ng sasakyan ay parang ibang mundo sa kanila. Ang lungsod ay puno ng ilaw, mas marami pa kaysa sa mga kawan ng reindeer, matatayog na gusali at walang tigil na daloy ng mga ilaw ng sasakyan. Maraming tao ang nakatira dito? Tanong ni Nadia. Nakadikit ang mukha sa bintana, nanginginig ang boses. Sa kanyang bayan, minsan ay wala siyang nakikita ni isang pamilya sa loob ng 10 kilometro. Hindi niya maunawaan kung paanong napakaraming tao ang nakatira sa iisang lugar. Nang dumaan ang bus sa isang skyway ng lungsod, nagsimulang umawit si Olga. Ito ang tradisyonal na kanta ng kanyang tribo na ginagamit upang ipahayag ang pasasalamat kapag nakakita sila ng isang magandang bagay. Ang mga taong nakakagawa ng ganito kagandang daan ay tiyak na may magandang puso, sabi niya. Nang dumating kami sa hotel, sa Malate, muli silang nagulat. Ang taas ng mga gusali, ang nagniningning na neon lights, at ang mga taong aktibo kahit hating gabi. Ang aming nayon ay tahimik sa gabi. Ang gabi rito ay parang araw, pagkamangha ni Alban. Nang mag-check-in sa hotel, lubos kaming naantig sa pag-iingat ng staff sa front desk. Nang malaman nila na kami ay mga katutubong bata, isinaalang-alang nila ang kultural na pagkakaiba sa kanilang pagtrato. Halimbawa, inayos nila ang menu ng almusal ayon sa aming pangunahing dieta na meat-based at ipinaliwanag ang tungkol sa air conditioning ng kwarto dahil sa pagdating namin mula sa Arctic. Ang reaksyon ng mga bata sa elevator ay nakakatuwa. Marami ang naglarawan sa kanilang unang pagsakay sa elevator bilang isang magic box. Si Maxim, labang kisat, ay seryosong nagtanong, ito ba ang box na nagdadala sa amin sa ulap? Pagpasok sa kwarto, bawat modernong pasilidad ay isang sorpresa. Ang switch ng ilaw, ang mainit na tubig na dumadaloy mula sa gripo bawat bagay ay nagpukaw ng damdamin. Nagulat si Nadia sa malinaw na tubig na dumadaloy mula sa gripo. Parang panaginip na makagamit ng ganito kalinis na tubig kahit kailan, sabi niya. Sa kanyang bayan, kailangan nilang tunawin ang yelo para makakuha ng tubig. Noong gabing iyon, hindi makatulog ang mga bata. Lubos silang nasasabik sa dami ng bagong karanasan. Ganoon din ako. Sa kabila ng 10 taon ng trabaho sa Arctic, hindi ko inakala na magkikita ang sibilisasyon at kalikasan sa ganitong dramatikong paraan. Maaga pa noong ikalawang araw, nagising ang ilang bata. Bukod sa jet lag, ang kanilang kuryosidad sa labas ng mundo ang nagpahinto sa kanila sa pagtulog. Sinabi ni Olga na gutom siya, kaya nagpa siya kaming maghanap ng makakainan sa malapit. Nang magtanong sa front desk ng hotel, inirekomenda nila ang isang 24 oras na restaurant at tumawag pa upang kumpirmahin kung may menu ba na angkop para sa mga katutubong bata. Lubos kaming naantig sa ganitong pag-iingat. Ang paglalakad sa kalye ng Maynila bandang alas 6 ng umaga ay isang serye ng mga bagong pagtuklas para sa mga bata. Marami ng tao ang gumagalaw. Ang buong lungsod ay tila gumagana na parang isang nilalang. Ang mga nagtatrabaho, ang mga taong nagjo-jogging, ang mga namimili sa mga convenience store. Sa kanilang bayan, ang katahimikan sa umaga ay itinuturing na sagrado, kaya nagulat sila sa kasiglahan dito. Pagpasok sa restaurant, sinalubong kami ng mainit na hangin at masarap na amoy. Maingat na umupo ang mga bata dahil halos hindi pa sila kumain sa labas. Nang makita ang menu, naguluhan sila dahil lahat ay mga pagkain na hindi pa nila nakikita. Nang mapansin ng staff na kami ay mga dayuhan, nagdala sila ng menu sa Ingles. Nang ipaliwanag ko sa Ruso, tumawag ang staff ng isang tagapamahala, si Mr. Reyes, na marunong magsalita ng Tagalog. Nang malaman ni Mr. Reyes na kami ay mga katutubo mula sa Arctic, nakinig siya ng may interes. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang mga pagkaing maaaring magustuhan ng mga bata at lalo na inirekomenda ang mga meat-based na pagkain. Wala kaming karne ng reindeer, pero may masarap na lechon
roasted pig, at adobo. Sabi niya habang tumatawa. Nang dumating ang pagkain, lumiwanag ang mata ng mga bata. Ang mga pagkain na inihanda ng maganda ay parang sining para sa kanila. Ang ganda, nakakapanghinayang kainin, pagkamangha ni Nadia. Matapos ang unang kagat, nagbago ang ekspresyon ng mga bata. Ang lasa ay hindi kapanipaniwalang masarap at hindi sila makontento, lalo na ang adobo ay naging paborito. Masayang sinabi ni Alban, iba sa aming meat-based na pagkain pero napakasarap. Isang pinakanakakabagdamdamin na pangyayari ang naganap habang kumakain. Isang nanay mula sa isang pamilyang Pilipino sa katabing lamesa ang lumapit sa amin. Sinabi niya na napakaganda ng ethnic costume ng mga bata at tinanong kung saan kami galing. Nang sumagot ako na galing kami sa Arctic ng Russia, lumiwanag ang mata ng nanay at nagsabing, mayroon kayong napakagandang kultura. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ng may pagmamahal sa kanyang anak na babae, isang elementarya na may iba't ibang uri ng tao sa mundo. Lumapit ang maliit na batang babae kay Nadia at nagsabing, ang ganda ng damit mo. Nahihiyang sumagot si Nadia, gawa ito ng lola ko. Walang malay na pinuri ng maliit na batang babae, ang galing ng lola mo. Lubos akong naantig sa ganitong pakikipag-ugnayan. Nakita ko ang natural na pagtatangka ng mga tao na maunawaan ang isa't isa, lampas sa kultura at wika. Mukhang naramdaman din ng mga bata ang kagalakan na tinanggap ang kanilang kultura. Pagkatapos ng almusal, naglakad kami sa kalye. Ito ay kasagsagan ng morning rush hour. Nagulat ang mga bata sa tanawin ng maraming tao na gumagalaw ng maayos, walang nagmamadaling nagbabanggaan, at walang nag-iingay. Ang daming tao, pero ang tahimik at magalang ng lahat, sabi ni Olga sa akin. Sa aming nayon, sa mga espesyal na pagdiriwang lang, nagtitipon ang ganito karaming tao. Hindi ko maiwasan na isipin ang ganitong tanawin. Pagpasok namin sa isang convenience store, muli silang nakaranas ng bagong pagkamangha. Ang batin takot oras na tindahan na nagbebenta ng lahat ay parang magic lamp para sa kanila. Ang hindi kapanipaniwalang dami ng produkto, mula pagkain hanggang gamit sa bahay, ay maayos na nakasalansan. Ang pinakanagulat sa kanila ay ang magkasabay na pagbebenta ng malamig at mainit na inumin sa iisang tindahan. Ang hindi kapanipaniwala na magkasama ang malamig at mainit, sabi ni Maxim. Sa Arctic, ang malamig na pagkain ay nasa lahat ng dako, ngunit ang maiinit na bagay ay napakahalaga. Ang staff ng tindahan ay hindi nagpakita ng inis sa aming pagiging dayuhan. Sa halip, magiliw silang nakipag-ugnayan. Nang makita nilang kuryoso ang mga bata sa mga produkto, inirerekomenda pa nila, masarap yan. Ang checkout system sa counter ay nagulat din sa kanila. Ang teknolohiya na nagpapakita ng presyo sa pamamagitan lamang ng scanning ng barcode ay parang mahika. Ang galing! Nalalaman nila ang presyo sa pamamagitan lang ng pagbasa ng maliliit na linya, pagkamangha ni Nadia. Noong umaga, bumisita kami sa Rizal Park. Lubos na naantig ang mga bata na may ganito kagandang natural na espasyo sa sentro ng lungsod. Bagamat iba sa kalikasan ng kanilang bayan, naramdaman nila ang pagpapahalaga ng mga tao sa kalikasan. Ang pinakanakakabagdamdamin sa parke ay ang tanawin ng masayang pamilya. Nang makita ang mga tatay na naglalaro ng bola kasama ang kanilang mga anak at ang mga nanay na naglalatag ng picnic mat, sinabi ni Alban, ang init ng pamilya ay universal. Habang nagpapahinga sa isang bench sa parke, isang maliit na batang lalaki na Pilipino na naglalaro sa malapit ang nadapa at umiyak. Agad na tumakbo si Olga upang tulungan siyang tumayo. Ang kanyang kabaitan ay lampas sa wika. Huminto sa pag-iyak ang maliit na batang lalaki at ngumiti. Lumapit ang ama ng batang lalaki at maraming beses nagpasalamat at nagsabi sa simpleng Ingles, "You are a very kind person." Nahihiyang sumagot si Olga. Natural lang na tulungan ang mga taong nangangailangan. Nag-lunch kami sa isang tradisyonal na restaurant sa Binondo dahil gusto kong maranasan nila ang kultura ng Pilipinas.
Lubos na naantig ang mga bata sa tanawin ng mga lumang gusali at modernong pasilidad na magkakasuwato. Nag-order kami ng pansit at lumpia. Ito ang kanilang unang pagkain sa Pilipinas, ngunit ito ay masarap kaysa sa inaasahan nila. Lalo na ang lumpia ay nagulat sa kanila. Hindi ko alam na ang pagkain ay pwedeng maging ganito kasarap, sabi ni Nadia. Habang kumakain, isang matandang babae sa katabing lamesa ang lumapit sa amin. Magiliw siyang nagtanong kung saan kami galing. Nang sumagot ako na galing kami sa Arctic Circle ng Russia, nagsabi siya, "Maligayang pagdating. Galing kayo sa napakalayo." Ang matandang babae na nakaranas ng mahihirap na panahon ay nagsabi sa amin tungkol sa kahalagahan ng pamumuhay ng magkakasundo sa mga tao mula sa buong mundo. Magiliw niyang sinabi sa mga bata, "Sana ay magkaisa ang susunod na henerasyon at magkaintindihan lampas sa mga hangganan." Noong hapon, naglakad kami sa paligid ng Quiapo Church. Ang ekspresyon ng mga bata habang nakatingala sa mga matatayog na gusali ay puno ng paggalang. Hindi ako makapaniwala na kayang gumawa ng tao ng ganito kataas na gusali, sabi ni Maxim. Ang kagandahan ng lumang simbahan ay nakakabigla rin. Nang makita ang lumang estilo ng arkitektura na pinagsama sa modernong paggana, naantig si Alban at nagsabi, "Ang tradisyon at pag-unlad ay pwedeng magkasama. Isa itong mahalagang pagtuklas para sa kanila. Ang pagsakay sa LRT ay isa ring malaking karanasan. Para sa mga bata na ang nakasanayang transportasyon ay reindeer, sleigh o snowmobile, ang tren ay hindi kapanipaniwala. Parang mahika na makapaghatid ng ganito karaming tao ng sabay-sabay," sabi ni Olga, nagniningning ang mata. Nagulat din sila sa kagandahan ng loob ng mga tao sa tren. Nang makita nila ang lahat na nag-iingatan sa isa't isa, kahit na punong-puno ang tren, sinabi ni Nadia, "Kahit maraming tao, kaya nilang panatilihin ang kapayapaan." Hapon na nang makarating kami sa Ayala Triangle, ang dami ng mga naglalakad sa intersection ay lampas sa kanilang imahinasyon. Nang makita ang libu-libong tao na gumagalaw ng sabay-sabay, inilarawan ni Alban ito bilang ilog ng tao. Gayunpaman, sa ganitong karamihan ng tao, naganap ang pagkawala. Si Olga, 15, ay nawalay sa grupo. Nagpanik kami at hinanap siya sa paligid, ngunit napakahirap hanapin ang isang babae sa dami ng tao. Pagkalipas ng mga 30 minuto, dinala kami ni Olga ng isang Pilipinong office worker. Ayon sa kanya, nakita niya si Olga na umiiyak at sinubukan niyang tulungan siya. Dahil hindi sila nagkakaintindihan sa wika, dinala niya si Olga sa kalapit na presinto ng pulisya at sinubukang maghanap ng taong marunong magsalita ng Ruso. Ang pinakanakakabagdamdamin ay ang pagbabago na nangyari kay Olga sa prosesong ito. Umiiyak siya at sinabing, "Natakot ako nang nawala ako, pero maraming Pilipino ang nagtangkang tulungan ako. Nag-alala sila sa akin na parang tunay na pamilya." Sinabi niya na ang mga pulis sa presinto ay tuwang-tuwa na parang personal nilang tagumpay nang makita siya. Binigyan pa nila kami ng calling card at sinabing, "Kung may anumang problema habang nasa Pilipinas, huwag mag-atubiling tumawag." Noong gabing iyon, bumalik kami sa hotel at nag-usap tungkol sa mga karanasan sa araw na iyon. Sinabi ng bawat isa na naramdaman nila ang init na hindi pa nila nararamdaman kailanman. Sinabi ni Alban, "Hindi ako makapaniwala na may mga tao na nag-aalala sa amin ng tapat." Si Nadia, 16, ay nagsabi sa akin, "Guro, mali ang pagkakaintindi namin sa sibilisasyon. Akala ko ang sibilisasyon ay mga gusali at makina. Pero ang tunay na sibilisasyon ay ang kabaitan ng puso ng tao. Ang puso ng mga tao sa lungsod na ito ang pinakamodernong sibilisasyon. Ang ikatlong araw ay ang huling araw. Plano naming bumisita sa San Agustin Church sa umaga at pumunta na sa Paliparan sa hapon. Sa almusal, lahat ng bata ay may malungkot na mukha, halatang ayaw nilang umalis sa Pilipinas. Ang tanawin mula sa San Agustin Church
ay isang karanasan na nagbago sa buhay ng mga bata. Ang panorama ng Maynila na nakikita mula sa observation deck ay lubos na nagbago sa kanilang mundo. Hindi ko alam na may ganito kalaking mundo, sabi ni Maxim. Nanginginig ang boses. Sa observation deck, sinabi sa akin ni Nadia, "Guro, napakaganda ng aming bayan, pero ganito rin kaganda ang Maynila na nakikita mula rito. Iba-iba ang anyo ng kagandahan, at anuman ang uri ng kagandahan, gawa ito ng puso ng tao." Nag-lunch kami sa isang restaurant sa Malate. Bilang huling pagkain, pumili ako ng isang espesyal na lugar. Bagamat kinakabahan ang mga bata sa marangyang kapaligiran, madali silang kumalma dahil sa mainit na pagtanggap ng staff. Habang kumakain, isang matandang lalaking Pilipino sa katabing lamesa ang lumapit sa amin. Sinabi niya na naglakbay siya sa iba't ibang lugar sa mundo noong bata pa siya at interesado siya sa bayan ng mga bata. Sinabi niya na natutuwa siyang makita ang mga kabataan na tulad nila na dumating sa Pilipinas. Sa huli, sinabi ng lalaki, "Naramdaman ko na ang inyong kagandahan ng loob at ang init ng puso ng mga Pilipino ay magkaugnay," at nakipagkamay siya sa bawat bata. Umiiyak si Olga at nangako, "Dadalin din namin ang init ng puso ng Pilipinas sa aming bayan." Pagkatapos ng tanghalian, oras na upang pumunta sa paliparan, umiyak ang mga bata nang umalis sa hotel. Mahirap para sa kanila na iwan ang lugar na ito kung saan nila unang naramdaman ang init ng sibilisasyon. Sa daan patungong paliparan, ikinintal ng mga bata ang tanawin ng Maynila sa kanilang mga mata. Narinig ko silang mahinang nagsasabi sa kani-kanilang katutubong wika, "Paalam, Maynila, salamat Pilipinas." Sabi ni Alban, "Babalik ako. Sa susunod, gusto kong manatili ng mas matagal." Kahit pagdating sa NAIA, patuloy ang damdamin ng mga bata. Sa check-in, nagpaalam ang mga staff ng paliparan ng may pagmamahal hanggang sa huli. "Bumalik kayo sa Pilipinas. Hinihintay namin kayo palagi." Ang mga salitang ito ay lubos na nakaantig sa mga bata. Habang naghihintay sa boarding gate, tiningnan ng mga bata ang mga larawan na kinuha nila sa Pilipinas. Sinabi ni Nadia, "Ipapakita ko ito sa aking pamilya. Ikwento ko sa kanila ang tungkol sa Pilipinas." Sabi ni Alban, "Babalik ako sa Pilipinas sa hinaharap. Sa pagkakataong iyon, ipapakilala ko ang aming kultura sa mga Pilipino." Nang lumipad ang eroplano at lumayo ang tanawin ng Maynila, sinabi sa akin ni Olga, "Guro, nagbago ang buhay ko. Naunawaan ko kung ano ang sibilisasyon at ano ang sangkatauhan. Mula ngayon, gusto kong iparating ang tunay na kahulugan ng sibilisasyon sa mga tao sa aming bayan. Hindi teknolohiya, kundi sibilisasyon ng kaluluwa." Nang bumalik sila, malaki ang pagbabago sa mga bata. Sa kanilang bayan, naging mas magiliw sila sa mga tao at nagsimulang bigyan ng halaga ang koneksiyon sa labas ng mundo. Nagsikap silang mag-aral at marami ang nagpahayag ng pagnanais na mag-aral ng Tagalog. Ang pinakanakakagulat ay nagsimula silang bigyan ng mas malaking halaga ang tradisyonal na kultura ng kanilang bayan. Nang makita nila ang magkakasuwato na pamumuhay ng tradisyon at modernidad sa Pilipinas, muli nilang naunawaan ang halaga ng kanilang kultura. Masigasig na nag-aaral si Nadia sa kanyang lola kung paano gumawa ng damit mula sa reindeer skin. Napansin din ng mga tao sa Arctic ang pagbabago sa mga bata. Marami ang nagtanong kung ano ang nangyari sa kanila sa Pilipinas. Matapat akong sumagot. Natuto sila tungkol sa init ng puso ng tao. Pagkalipas ng 6 na buwan, dumating ang isang nakakagulat na balita. Nakatanggap si Alban ng imbitasyon mula sa isang universidad sa Pilipinas. Ang kanyang essay tungkol sa kanyang karanasan sa Pilipinas ay naging sikat sa lokal at inanyayahan siyang sumali sa isang cultural exchange program. Nagbukas si Nadia ng Tagalog class sa kanilang bayan at marami ang sumali. Mabilis na tumaas ang interes sa kultura ng Pilipinas. Sinabi ni Olga na gusto niyang magtrabaho sa International Cultural Exchange sa hinaharap at masigasig siyang nag-aaral ng wika. Pagkalipas ng 1 taon,
Isa pang nakakagulat na balita ang natanggap ko. Isang Cultural Exchange Foundation sa Pilipinas ang nakipag-ugnayan sa akin at nagsabing magtatag sila ng regular na exchange program sa mga katutubo ng Arctic. Ang mga taong nag-host sa amin noon ang nagplano nito. Ngayon, may Philippines fever na sa Yamal Peninsula. Maraming kabataan ang nag-aaral ng Tagalog at nag-aaral tungkol sa kultura ng Pilipinas. Ang 72 oras na iyon ay lubos na nagpabago sa buhay ng 14 na katutubong bata. Natuklasan ng mga bata na dating natatakot sa sibilisasyon na ang tunay na sibilisasyon ay ang kasaganaan ng puso ng tao. Hanggang ngayon, nakikipag-ugnayan pa rin ang mga bata sa Pilipinas. Ang mga taong tumulong sa kanila, ang magiliw na staff ng tindahan at ang mga taong nag-host sa kanila ng may pagmamahal ay naging pangalawang pamilya nila. Ang exchange sa pagitan ng Arctic at Pilipinas ay lumalago ng matatag. Ang mga bata ay naging tulay na nagpapahintulot sa mga tao sa dalawang lugar na matuto sa kultura ng isa't isa. Ang malalayong tundra at ang sibilisasyon ng lungsod ay nagkaisa sa pamamagitan ng koneksiyon ng kaluluwa. Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Kumusta ang nakakaantig na kwento ng mga katutubong bata mula sa Arctic ng Russia na natuklasan ang puso ng sibilisasyon sa Pilipinas at nagbago ang pananaw sa buhay? Inaasahan namin ang inyong mga komento upang palakasin ang loob ng mga bata. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, paki-like at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa inyong panonood.